Andito po tayo sa PhilSports Arena sa Pasig City. At nakikita niyo po sa ilalim ng inyong TV sets, 2-0 ang kalamangan ng number 3 seeds na Lady Warriors kontra sa number 2 seeds na Power Smashers. At ito mga scenes nung set number 2 kung saan lumamang pa nga ang pinakamalaki 4 para sa Power Smashers, pero trinabaho, kinayod nila Myla Pablo, Michelle Strizak, Kylie Pomoceno, Giselle C. Nagamot Pati nila si Bilis Agoy, Coach tama Ronnie. ka dyan, kasamang Eric, nagamot nila yung napakaraming unforced errors na kung saan napunta sila sa isang 5-point hole ng maaga doon sa ating unang set. Pero mula nung tumime out si Coach John Abella, they were down by 11-7 by 4 points. Sabi niya, habulin nyo yan. So from 12-7, 12-8, biglang lumamang na sila. Kayuran na 2-point barrier was still there. Pero ang pinakamalaking bagay doon, nabawasan yung unforced errors nila, tumiba yung opensa nila. Lumabas na naman itong si Mel Gohing at pinamahagi na naman ni Giselle C yung kanyang talino sa kanyang pagtitimon. Kung kaya't pagdating sa dulo na kung saan lamang pa ang kalaban ng isa, kinayod nila yung huling 4 na puntos para makuha yung second set. 25-22. Hindi natin pwedeng sabihin kasamang Eric, natapos na yung laban dahil yung unang dalawang laban sa sering ito rin ang sitwasyon. Subalit humabol ng dalawang sunod na sets ang Power Smashers. Malaking katanungan dito, Coach Ronnie. Gagawin ba ulit ng Power Smashers yung ginawa nila nung sets or games 1 and 2 kung saan ipinanalo nila set 3 and 4? Mamaya yung ating pag-usapan yung set 5. Kailangan muna 3 and 4. Makalusot sila. Totoo yan. At tignan natin kung yung katanungan yan ay masasagot nila ng positibo o yung katanungan yan ay kumbaga ay isa sa tabi ng Lady Warriors gayong nadalawahan na silang habulin sa unang dalawang matches natin dito sa semifinals. At makikita mo rito, may urgency agad dito sa pag-umpisa pa lang ng first set para kila Coach Nes Panular. So, mas maganda yung palitan dito na parehong kupunan, no? Pero hindi may bigay yung floor defense ng Lady Warriors. Closing out is the hardest part. Wow, Striza! Ulitin natin kasamang Eric. Too tall, too long, too good. Once again, Mel Gohing, the secondary setter. Binigyan ng magandang pasa sa Giselle C. Giselle C setting up again. Michelle Strizak. Strizak, a total of 53 points in the last 2 games dito sa semis. At dumidepensa pa kasamang Eric. Giselle C again. Tremendous effort sa floor defense. Solid defense at the net. Yun nga lang, may net violation dahil sa sobrang gigil makablock nila Dadang eh. Pero tinatrabaho na nila ng gusto. Alam nila magandang buwelo rito. Magbibigay sa kanilang maayos na puhunan. In their last match, 12 kill blocks or 12 block points para dito sa Lady Warriors. Laban sa Siyam naman para sa Power Smashers. Pacres. Ito na naman, depensa talaga ng Lady Warriors ang nagbibigay sa kanila ng lakas pati sa opensa. Coach Ronnie, puntahan natin si Ira Pablo. Eric and Ronnie, ang import ng Lady Warriors na si Michelle Strizak ay nanggaling sa Ohio, USA at nag-aral sa University of Illinois. She said she grew up in a volleyball-oriented environment na yung tipong nasa stroller pa lang daw siya ay volleyball na ang nasa kanyang paligid. She said she started playing volleyball at the age of 11 and she joined club volleyball na ang katumbas dito sa Pilipinas ay varsity. First time daw niya maglaro bilang import dito sa Pilipinas. Kaya syempre, tinanong ko siya kung ano ang kanyang favorite Filipino food. Na-try na daw ni Michelle ang balot pero hindi daw niya ito nagustuhan. Pero ang kanyang paborito ay syempre pork sisig. Coach Ronnie and Eric. Pork sisig? Siya yung mahilig sa sisig, halo-halo sa kapansit. Pork sisig. Oo. Parang si Bourdain, ano? Di ba nakita mo sa dyaryo? Galing siya rito ulit sa World Food Congress. Sa World Sisig ang gusto niyang pinupush niya. na sinasabi. Kasi meron siyang restaurant sa New York yata yun na parang food market, parang hawker style. At yung gusto niyang primary. Food na naman tayo ng food, Coach Ronnie. Kaya umaga nakita natin si Chef Claude Tayag, di ba? Nasa studio sa Pa-picture nga ako eh. Oo naman. Pa-picture ako dahil hangang-hanga ako sa kanila eh. Madalas kong panoorin eh. Oo naman. Happy birthday pala, Noringo. Of course. 25 today.
Of course. Siyempre. 25 ka dyan, 24. Sorry. Ano kung dagdagan ng isa? Dagdagan pa ng isa. Jackie Hiapa outside. Pati na rin kay Eman Cartago. Happy birthday. Happy birthday. Oh, kababata ko yan. Galing sa Aguado, San Miguel, sa tabi ng San Beda. At alam mo naman, nasa loob at labas ng Pilipinas, napapanood tayo. Sila yung nasa Las Vegas ngayon. Ay, siyempre. Celebrating his birthday. Oh. TFC.tv. Oh, nakausap mo kanina sa FaceTime. Ano, Coach Ronnie? Tinawagan ko siya kanina. Si Michelle Strizak pala, kababayan ni LeBron James. At taga Cleveland. Ohio. Saka ni Steph Curry, na doon din pinanganak. Ay! Huwag mo nang paalala yung mga sakit. Maraming lumuluha ngayon. Oo. 0-3, Coach Ronnie, ang Cleveland Cavaliers. Di pa tapos. Natawa na ako doon. Pacres. Giselle C. sa set ngayon. Baba. De Leon. At may net violation itatawag. Masakit yan. Broken play para sa Lady Warriors. Akala natin sasabit sa net si Jessie De Leon. Siya pang nakapuntos. And once again, as we have pointed out many times over, Jessie De Leon, start mo, maayos ang ipapakita. Off the bench, gagawa ng paraan para makapagpakita. Pero yung serve na yan, kitang-kita lumabas. Hirap si Kylie Pomoceno. Maganda yung service niya nga nung set number 1, pero set number 2 hanggang ngayon, medyo nangangapa siya. Si Jan, go Power Smashers, labas nyo yung power nyo para makapasok sa final. Go Prado, hashtag PVL on ABS-CBN. Go Power Smashers, Dinti Manalina, fan to ng USC, si Georgia. Number 3 trending topic na tayo. Siguro number 2 na tayo ngayon. PBL on ABS-CBN. Georgia, kapangalan nung baby girl ni Benji Paras. Okay. Oo, si Coach Benji nasa LA na ba ngayon? LA, no? Kanina nakausap natin. Oo, mula sa Canada. Mula sa LA, tumulak ng Canada, bumalik sa LA. At babalik na yan sa Pilipinas. May sinushoot siya para sa ABS din, ano? Rumaraket. Ang alam ko lang ay may rinaraket sa North America. 6-all tayo. Set Wow. number 3, De Leon. Ang ganda ng paghugot ni Coach John Abella kay Jessie De Leon. Really contributing at tumutulong. Totoo yan. O depensa at opensa, Coach John. Impact plays. Mababa na mabilis na pasa ni C, which Jessie De Leon turns to gold rather, and now the lead once again is with them. 10 puntos sa kalamangan, 7-6. Sabi ni Mang Kaloy sa Twitter, bakit nakasali daw ang basketball? Napaiyak tuloy siya. Huwag masyadong malungkot. Pwedeng malungkot, pero may laro pa naman sa Sabado. Oo. Hindi lang ikaw ang nalungkot, Mang Kaloy. Marami pang iba. Pero dito maraming sasaya. Okay, depende. Depende sa mga fans. Uy, lifting ngayon. No? Napangiti na lang si Michelle Strizak. 7 para sa Power Smashers, 7 para kila Michelle Strizak. Masyadong matagal na mahinga sa mga palad ng giganteng si Michelle Strizak. Tubong, Ohio. Malayo ang Cleveland, alam ko eh. At saka parang probinsya ang dating mo. Yes. Ronnie. Totoo yan. Kaya sigurado si Strizak gusto manalo ngayon para at least paano makaramdam ka ng tuwa. No? Talo yung home team niya. Oo nga Labang pala. sila ngayon, 8-7 kontra sa Power Smashers, set number 3. Hi Kat, I'm Roan. Kung sakaling maging teacher ka, anong subject ituturo mo at bakit? Good luck sa game! Hi! Kung magiging teacher ako, gusto ko magturo ng physical education para makapag-inspire ng mga athletes. Bye! Siyempre parang yun yung specialty nila, Kat, dahil nalinya ka na nga sa sports, Coach Ronnie, Sila Kat Bersola, alam ko sports science eh. Pero gusto pre-med niya niya yun. Ginamit niyang pre-med. Orthopedic surgeon ang habol. Bigat. Summa cum laude. Si Pia Geyser naman cum laude. Tayo, dito lang. Shaggy lang, shagilid. Commentator lang. Yeah. 8-7, kalamangan ng Lady Warriors kontra sa Power Smashers. Wala May yellow card, ha? Uy, yung Sabi natin kung... Kay Coach Ness Pamilar. Coach Ness. Si Coach Ness medyo talagang... Siyempre sa hangad niyang makapasok ng finals. Talagang medyo serious yung mood niya ngayon. Saka, you want to fire up your players, eh. Diba? Sa ibang laro, nagpapa-technical yung mga coaches para baga, to ignite something, to
create a firestorm, ika nga. Eject nga, Coach Ronnie, ano? Oh. Arocha once again, winning over the taller Strizak. At sabi ni Strizak, nasa mga palad na niya pero gumulong papasok eh. Ito, good start para sa parehong koponan. 8-all tayo. Power Smashers hindi nagpapaiwan. Yun yung nangyari sa kanila nung set number 1 kaya nabaon sila. Set number 2 medyo dikit. Sa dulo din lang sila naiwanan nun. Look at that play coming from Strizak. Strizak kanina pa maraming Grabing hits to, coverage, oh. ano? Strizak, atake naman. Offense para kay Strizak na block ni Marzan. Pablo, back row. Arocha, nag-angat. Ay, kapos Pitin, para oh. may tipan shot. Nasa likuran niya yung pasa. Pero ito yung dig defense at net efficiency. We talk about their defense na pinakita ng Power Smashers para mabantayan si Strizak, para mabawasan yung kahusayan ni Pablo doon sa game 2 na panalo nila. At ngayon, ito yung kumbaga, dikdikan nating set na nakikita. We talk about this point of the match dito sa ating third set, 9-8. Kalamangan hawak ng Power Smash, rather, Lady Warriors. Puntahan natin ngayon si Billy Capistrano at si Ish Polvorosa para alamin yung thoughts nila sa laban na to. Billy, simulan ko sa iyo, no? At right now, ang Power Smashers, same position ulit, down 2 sets. Ano bang napapansin mo dito at baka kaya ba nila makaakyat dito sa set number 3? What are the things they need to do? Alam mo, Eric, nakausap ko yung ilang players dito sa Power Smashers and sabi nila, ayaw na daw nila na itong situation, but of course, they're here again. I do think they can do it, but if I were, in the team of the Lady Warriors, syempre gusto ko na rin tapusin. So it can go both ways. I mean, syempre may trauma rin sa Lady Warriors na okay, every third set natalo tayo. So ano bang gagawin ng dalawang teams ito? But I don't know, it's an exciting game and we're gonna see it unfold in the next coming minutes. Ish, what do you think ang nagiging problema rito para sa Power Smashers? Well, I guess the problem has been their confidence and their body language. Mas nakikita nating aggressive itong Lady Warriors sa laban na ito so far, no? Nakikita natin na ang gumagawa para sa Power Smashers so far ay yung kanilang imports lang. Ang kailangan nila ng tulong from the local players and yun yung hinihintay natin na mag-unfold para dito sa Power Smashers. That's true. I like how you guys are color coordinated, by the way. Nag-match kami. Nag-usap kayo. Salamat. May mga usapan na naganap before this. Thank you, Billy. Thank you, Ish. Thank you, Good Coach luck. Ronnie and Eric. Keep it up. Balikan natin yung sinabi ni Ish, Coach Ronnie, na dapat nga mag-step up si Lek at si Jackie, yung imports ng Power Smashers. And kanina, may mga nakita tayong errors mula sa parehong players at ngayon nga nasa labas si Jackie Hiapa at si Lek Tipachot lang ang nasa loob. Tingnan natin kung itong smaller lineup may magbubunga ng positive para kay Coach Ness Pamilar. Doon sa joust. As 1, 2, 3 in over. So 3 lang, walang 4 hits, okay? O mababa yan kahit backline. So it's considered 1, 2, and 3, okay? Nililinaw ni Coach John Abellas sa ating second referee Fernando Velarde kung bakit nga hindi tinawag na 4 touches yun kontra sa Power Smashers, pero alam naman natin hindi nababaliktad yung mga tawag dito. Calls are final, pero service error mula sa Power Smashers. Lamang ng dalawa Lady Warriors dito. They only had 20 unforced errors din sa game 2 na panalo. Ito sa ating game 3, sa unang set pa lang pumalo na sila sa 10. Bagay na ayaw nilang mangyari. Sabi nga ni Billy at ni Ish, ayaw nila sanang maulit na nababaon sila ng dalawang sunod na sets. Trauma, phobia, kikilabutan, titindig ang balahibo. Pero sa ngayon, the reality is they have to win the next 3 sets in order to progress to the finals. Para naman sa Lady Warriors, may trauma na rin. Nakakala mo panalo na, umaabot pang gandulo. They want to close out this set, they want to close out this match, and they want to close out a seat for a spot in the title battle. Yapa, pinasok ulit. At yun, nakapuntos, cross court. Yung sinasabi nga ni Polvorosa, or ni Ish, sa ating live streaming na kailangan yung imports mag-step up para umangat. Kasi, remember, 18 points kay Yapa, 28 points para kay Tipachot yung game number 2 kung saan nanalo sila in 5 sets. Ito si Tipachot nagsiserve para sa Power Smashers. Pero kailangan din lumitaw yung local flavor kasama. O kasi si Prado, 17, ginawa nun.
Diba? Pacres nanalo sa joust pero violation itatawag kay Pacres. Alam mo, kasamang Eric, sa mga chefs, diba? Pag nagsasangkot siya ka, when you saute, diba, sama-sama yung igigisa mo, hindi lang pwedeng bawang, bawang lang, diba? Puro pagkain naman, Coach. Hindi, yun lang yung food aspect, angle, diba? Kasi talagang sangkot siya. Yun, saute. Block sa net, Jess De Leon, napakalaking tulong talaga off the bench para sa Lady Warriors. Yes, a difference maker, a game changer. The imports are here, of course, to carry the offense of their respective teams. But the locals, they also have to do their share, ika nga. Oh, service reception. Nagulat si Dimdim Pacres dahil diretso sa kanya. And I thought she was sideways. At yung defensive stance niya ay hindi nasa tamang pwesto, kaya 3 sunod na puntos ang kinuha nila Kain ni Pumoseno at itong kabuuan ng Lady Warriors. Dapat kasi pag i-receive ka, nakatapat ka mismo sa bola, di ba? Sinasabi nga ng mga coaches, huwag tagilid. Harapan mo yung bola. Papalo si Pacres, ang ganda nun sa lunigohin, kahit paano one-handed kick. One-handed, ano? Kaliwat kanan eh. Galang. Babalik sila kay Yapa. Yapa lulusot kay Pablo and De Leon. Kanina, yung slide play niya, pinalo niya cross-court. Ito, bago dumating yung blockers, pinalo agad niya ng mas mabilis. Deceiving ito eh. Akala mo mabagal, napakatangkad. Pero meron siyang quick move. Yung reaction time niya na mabilis para matalo yung mga blockers. Si Jackie Yapa, a 31 years old. Does not look it. Diba? Myla Pablo, once again, off-speed drop. 3-point lead, Lady Warriors. Laban dito sa Smashers. Ang fans ng Lady Warriors tuwang-tuwa dahil lamang sila dito. 16-13 sa set number 3 at lamang pa sila ng 2 sets. Kontra sa Power Smashers, ang laban na to hatid sa atin ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. At dami natin nanonood na mga comment, may millennial listener tayo. Sabi, Yellow Cardo, parang banda. Sa Twitter, si Buhay ng Gitarista yung nag-tweet. O, banda yun. Hindi mo na inabot yung code. Bale, nakikita ko yung mukha mo parang blanco eh. Ano ka? Ano ka? Tama ka. At ito ngayon, kasamang Eric, tama. Tama na naman para sa Lady Warriors dahil 4 na ang kanilang abante, which is the biggest in the third set. Ayaw na mangyari yan para dito sa Power Smashers dahil naghahabol nga sila ng 2 sets laban dito sa Lady Warriors. Oh, wow! Grabe sa kwelo. Teka. May narinig akong bang dito sa gilid. Bang! Pangat pa lang, bang! Para kay Michelle Strizak. Kung nandito po kayo sa loob ng playing venue, pag kinunan nyo yan, pang-poster yung palo. Dapat nga, kinuha ng kanina. Strizak, diba? 205 points heading into today's game. Rather, 228 points heading into today's game. Oh, solid block. Strizak, opensa, depensa, lahat ginagawa niya na. Ito, na ang kalamangan ng Lady Warriors kontra sa Power Smashers. Umaalagwa. Grabe. Sila ang naghain sa kanilang gustong isaing. 6 kanilang kalamangan. Fried rice mo na rin pagkatapos. Oy, masarap yan. Oy, babawi si Jackie Yapa at pupuntos doon. Matitigil yung maiksing run nitong Lady Warriors. Pero malaki-laki itong hinahabol. 5 puntos, Coach Ronnie. Kinakailangan. At syempre, very tense situation na ito. Kung ikaw ang Power Smashers, nalalapit na yung katapusan at lamang pa ang kalaban mo. At malapit na sa 20 yung kalaban. Make or break situation. Sink or swing, ika nga. Para dito sa Power Smashers, kailangan iangat nila yung antas ng kanilang laro at tapatan itong team ng Lady Warriors na desidido at determinado na tapusin ang laban in 3 straight sets. And just as we say it, Strizak, kumuha na naman ng paraan. Yung GNP ni Michelle Strizak, napakataas. Hindi po cross-national product, kundi yung gawan ng paraan. Napakahusay. Ang gulang maglaro na, no? Maganda yung set. Alanganin. Dahil kay Giselle C. Desiree Dadang, ang ganda din na nilalaro. Off the bench. Oops. Pero si Jess De Leon nagbigay ng 1 puntos. Pero 5 ang kailangan ng Power Smashers, 5 din ang kailangan ng Lady Warriors para pumasok ka sa finals. Para makatapat ang Water Defenders na kanina nga itinaob ang Cool Smashers in 3 straight sets. Regina Rocha, importanteng serve to para sa Power Smashers. Good reception para kay Pablo Strizak. Kaangat. Oh! Oy!
masyado namang hininaan yung offense. Pumeke siya. Oo. Pumeke siya ng malakas na pagpatay pero tama ka, off-speed sana siya. Nakita niya yung dalawang blockers pero hindi tumawid yung palo niya. At yung dalawang reinforcements ng Power Smashers desidido pero itong si Arocha ang local flavor na mas desididong makatulong sa kanilang reinforcements. Oy, one-handed set. Galing kay Giselle C. At si Dadang. Ang ganda ng timing. Nagdalawang isip si Galang. Akala niya habulin ni Pacres. But as far as I know, bola dapat ito ni Eunice Galang. Ang ganda ng remedyong ginawa ni Giselle C. Hindi katangkaran, pero yung tiyempo. Iba yung tipa, parang konduktor ng banda. Ano yung banda ulit? Yellow card. Yellow card. Yellow card. Yes. Tipat shot. Block naman ngayon. Again, yung Lady Bulldog connection ni Dadang at ni Nepomuceno. Pero, napunta sa labas. Ayun. Kaya pumuntos dito ang Power Smashers. Katulad ng binanggit mo kanina, 4 ang kalamangan ng Lady Warriors pero 4 din naman ang kinakailangan nila para maisara na itong laban na ito. Ira Guillema nagsiserve para sa Power Smashers. Combination. Ganda ng pwesto ni Guillema doon. Galang mag-aangat. Pacres sa papalo. Off speed. Going one-handed dig ulit. Strizak. Mababa. Alanganin. The fight back continues para dito sa Power Smashers. Coach Janabella napatayo. Kaya Nepomuceno inangat para kay Strizak pero hindi tumuwid yung palo niya. Dadang. Doon si Galang para iangat. Guillema mapunta kay Tipat. Shot. Block. Ito pasok na. Dadang combining with Strizak doon sa block point na yon. 4-point lead, enough cushion for them to feel more confident right now as they are closing in doon sa sinasabing pagtatagpo sa water defenders na kanina'y tinisod ang team ng Cool Smashers. Pero ito, dumedepensa at umaasa na makakabalik sila dito. Itong Power Smashers, Andrea Marzan ang magsiserve ngayon. 19-22. Dati gamit na ito. Itong si Andrea nang wala pa yung mga imports. Kasama ito sa rotation ni Coach Nes Pamilar. Uy! Di maganda yung receive ni Strizak doon. Ito, Coach. Napapatawag ng timeout si Coach Janabella. Yung 5-point lead niya. Dalawa na lang. Pakinggan natin. Hey, to our receivers, just be ready. Michelle, ready? You're always the target. Alright, just be ready. I know you'll make it up. Maganda pa sa ano nga naman. Bobo ka? Tuloy pa lang. Oh, kailangan natin na isang pasa. May atas ka muna dito para makapunta si Belton ako. Ha? Let's go. Just one pass, baby. One pass. Let's go. Alright? Let's go. Hey, offer who? Offer that! Gusto lang putulin yung paghabol, Coach, yung run nitong Power Smashers. Kaya tumawag ng timeout si Coach Janabella. Napaka-cute naman itong batang ito. Siguro first week of classes, hindi pa masyadong mabigat. O yung iba, baka yung iba, Rick, baka wala pang pasok. Wala pa, sabagay, hindi pa. DJ Louie, yung kumakaway-kaway sa inyo kanina. On the line, palo ni Pablo. When the going gets tough, who do you go to? You go to your go-to players and Myla Pablo delivers. A critical point para dito sa Lady Warriors. Cross-court point. Diretso sa 5. At yun yung gusto nilang gawin. Diretso sa 25. 23 na ngayon para dito sa Lady Warriors. Guillema, punta kay Hiapa and nakakuha ng isa si Jackie Hiapa. Didikit, dalawa lang ang hinahabol nila dito. And that is a play that has been so hard to defend para dito sa Lady Warriors. Again, a slide play. Galing niyang dalhin kung saan niya gustong paluin no? Of course, the pass has to be perfect para dito sa reinforcement ng Power Smashers mula sa Southeast Asia. Good serve para kay Tipachot. Aatake si Nepomuceno. Tipachot ang sumalo, si Jackie Hiapa. Ito si Arocha. Nagkatawid ng bola. Nepomuceno, papalo. Yes! Inspirado. Ikakasal next year sa ganitong araw. Pero sa ngayon, anniversary nila. Anniversary lang. Pero itong si Kai Nepomuceno, hindi na nagpatumpik-tumpik. Scoring against the single block. At dinala sa uno, walang problema. 3 set points equivalent to 3 match points which could result into a place
in the finals. Yes. Arocha muna. Gohing nag-save. Pablo, panapos. Yes! Ganun lang kabilis. Para sa Lady Warriors, hindi na pinaabot pa ng set 4 ang laban na to, Coach Ron. Parang ironic yung ating last play date. Sa dinami-dami ng marathon 5-setters nating nakita pagdating sa huling araw ng semifinals, both games, both matches ending via 3 straight sets. At ganun din ang ginawang daan, ang tinaak na landas ng Lady Warriors laban sa hamon ng unang semifinalist na Power Smashers. At kita mo ang pagkatuwa ng fans ng Lady Warriors. Pasok sila sa finals pagkatapos talunin in straight sets itong Power Smashers. Nagbabalik tayo sa Phil Sports Arena, Pasig City, kung saan nakikita nyo sa baba ng inyong screens ang talaan, Coach Ronnie. Sweep para sa number 3 seeds Lady Warriors kontra sa mas mataas na seeded na kalaban number 2 Power Smashers. 25-19, 25-22 at 25-21 ang ating best player of the game. Hatid sa inyo ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere, kasama ni Ira Pablo. Michelle, what was the most important aspect of this game that you think which made you finish the game in 3 straight sets? I think it was just mental toughness. Like we put ourselves in the same situation we put us in like the past 2 games, but this time we didn't let whatever happened in the past affect us. We still attacked them the entire match, and I'm really, really proud of this team. Thank you so much, Michelle. Giselle, ano yung pinaka-importanting bagay nitong larong to na importanteng madala ng team sa finals? Siyempre, una-una maglalaro kami as a team, yung teamwork namin. Tapos maglalaro kami para kay God, sa mga teammates namin, sa mga coaches, saka yung puso talaga namin na as heart of the champion, talagang dinala namin ngayon and dadali namin hanggang finals. Maraming salamat, Giselle. Coach, lastly, paano natin paghahandaan yung game against the Water Defenders, facing them in the final? We'll be having our training tomorrow, pero fine-tuning lang yun. Reception is the key sa finals, and I'm so proud of the girls today kasi naglaro sila with a big heart and yung composure namin lumabas. Maraming salamat, Coach Romel. Balik sa inyo, Coach Ronnie and Eric. Salamat, Ira. Congratulations, Coach John Abella. At yun nga, bukas practice na. Pasok pa sila sa finals sa paghahandaan ang Water Defenders. Abangan po ang Battle for Third sa Sabado din po yan. Power Smashers at ang Cool Smashers. Yun. Ang magtatapat best of 3 din lang po ito. Pero paalala natin na ang best of 3 nila matatapos kung or i-determine kung magtatapos kung matapos yung sa dalawang laban yung ating battle for first. Yung championship. Oo. At marapat lang nating sabihin na 4 na teams, elite teams, sumubok, but only 2 teams eventually made it to the finals. And these 2 teams will meet in the finals for the right to be crowned the first ever Premier Volleyball Champion. At alas 4 po ang laban ng dalawang yan. Dito rin po sa Phil Sports Arena, Water Defenders at Lady Warriors, game number 1, best of 3 finals sa pagitan nila. Parehong-pareho pa yung kulay. Parang meant to be. Oo nga, no? Parehong-pareho yung kulay ng kanila. Bughaw at puti. Gusto ko naman kung paano ako mag-Tagalog. Bughaw. What? Yeah. Maraming pong salamat sa mga nanood. At parehong 3-setter po yung laban ngayong araw. Water Defenders sinapos ang 3 sets, ang Cool Smashers at ang Lady Warriors sinapos din ang 3 sets. Ang Power Smashers naman. Again, game 1 sa Saturday po, alas 4, meron din tayong Battle for Third sa pagitan ng Cool Smashers at Power Smashers. Salamat po sa lahat ng nanonood, nag-tweet. Happy birthday to our VTR man, Christian Abarquez and Dido Batalyon at sa ating kasamang analyst Miss Naringo. and panel, si Miss Naringo. Yeah. That's right. Ito po ang ating masisipag na men and women. Medyo malala ngayon, ha? Ng ABS-CBN Sports, led by our Director Al Neri, Executive Producer Malu Neri, Associate Producer Eva De Los Reyes, our Panel Director Mickey Merabueno, para kay Billy Capistrano, Ish Polvorosa, Larry Deyang, kasama sa kabila, Panel Director doon. My partner, Coach Ronnie Magsanok, ako po si Eric Tipan. Thank you for watching. We'll see you sa Game 1 ng finals ng Reinforced Conference ng Premier Volleyball League. Hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports.